Oras ho natin mga kabombokas Nation. Meron na lamang po tayong 25 minutes bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Habang nagpapatuloy po tayo sa ating mga balitaan, update muna tayo sa mga paliparan ho natin. Kasama natin ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, si Ginoong Eric Apolonio. Kaugnay pa rin po sa tuloy-tuloy na pagdagsa ng mga kababayan po natin sa mga paliparan o sa mga airport, pauwi sa kanilang mga probinsya. Magandang araw po at welcome sa Bombo Radio Philippines. Ginoong Eric Apolonio, sir. Si Bombo Genesis po ito kasama natin, si Bombo Victor. Kamusta ho so far ang dagsa po ng mga pasahero sa mga paliparan po na binabantayan ng Civil Aviation Authority of the Philippines, sir? Tuloy-tuloy naman po yung pagdagsa ng ating mga pasahero at wala namang reported na untoward incident at maayos naman po yung pagpapatakbo ng ating 44 ka-up airports. So far, wala pa naman pong naitatala na namang aberya, lalo po sa mga ginagamit ng mga sasakyang panghimpapawid, sir? Wala naman po except yung dalawang cases kahapon na naiwan yung bag at naglalaman yung isa ng 43,000 pesos at may mga dokumento at yung isa rin some amount of money na nakita rin pero naibalik na ho doon sa may. Yung 43,000 na yan na insidente, yan yung nangyari sa bahagi po ng Butuan, sir, ano? Ano pong naging disposition po dito ng Civil Aviation? Yun hong may-ari noon dapat i-claim at magpakita siya ng kanyang mga information like IDs para at least may turn over sa kanya yung sa safekeeping ng ating mga ka-up safety officer. Sir Eric, on my part naman, no, gusto ko lamang malaman kung mataas pa rin ba ngayon itong bulto ng mga pasahero po? Mataas pa rin po, tuloy-tuloy. We expect na talagang ang buhos within today at saka hanggang bukas. Yan ang kalimitan sa base sa experience namin. Meron na ho ba kayong mga figures kung gaano karami itong bilang ho ng mga pasahero na dumagsa sa mga paliparan ngayong Semana Santa? Wala pa po tayo exact figure but yearly, tumataas naman po ng 7 to 10% yung ridership during this occasion. So we expect 7 to 10% this year. Eric, medyo ito po yung pinaka-concern ngayon kasi medyo mainit ho talaga itong lagay ng ating panahon. Kumustahin lamang po natin itong mga facilities diyan sa mga paliparan dito ho sa bansa? Well, kumpleto naman to tayo yung mga facilities natin dyan, especially yung ating mga backup generator, naka-standby na yan. Dahil nga rin sa mandado na ating kalihim binstiso na gawing ligtas, maasahan at maayos yung paglalakbay sa mga paliparan natin during this Semana Santa. So far, wala naman pong stranded na mga pasahero ngayon? Wala po, maliban doon sa isang reported na nagkaroon ng problema yung aircraft, but naibigyan naman ho doon sa recovery flights, at nakaalis na rin yung mga pasahero na stranded doon. Saan yun, sir? Sorry? Dito ho sa bandang Visayas, I don't know the exact airport. Okay. Nagkaroon lang ng for safety reason, yung aeroplano na itabi mo na, para at least ma-analyze kung ano yung naging issue doon sa aircraft problem daw yun. But may mga recovery flight naman po na dumating at naisakay na yung next available flights yung ating mga pasahero. Okay. Maraming salamat, Ginoong Eric Apolonio, for joining us sa Bombo Radio Philippines. Hanggang sa mga susunod, baka may mga nais pa po tayong iwan na mensahe sa mga kababayan po natin, sir. Well, sa mga kababayan natin, sana po maging maayos yung paglalakbay nyo at pumunta kayo na airport at least 3 hours before, At saka alam nyo naman na hindi kailangan dalhin yung mga prohibited items, yung oversized liquid at saka yung mga pointed objects. Kahit na ho yung power bank, dapat may limitation din yon. At most importantly, yung bomb joke, huwag na ho tayong magbiro dyan dahil marami na piperish yung mga pasahero pag ganyan ang nangyayari. Maraming salamat po. Ingat po kayo, sir. Ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, si Ginoong Eric Apolonio.